Patay ang isang lalaki at sugatan naman ang kanyang mga anak at kapitbahay matapos maatrasan ng isang truck ang tatlong bahay sa Taytay, Rizal. Ang driver nito agad tumakas pagkatapos ng insidente. Mula sa Taytay, Rizal, may ulat on the spot si Michael Fahatin. Michael? Tama ka dyan, Rafi. No? Hanggang sa ngayon nga ay naririto pa itong truck, itong truck na may dala ng buhangin. Ayon sa mga saksi, itong truck na ito ay alas 4 ng umaga. Ay nag-deliver sana ng truck mula Pampanga papunta sa Antipolo. Pero nawalan daw ito ng giya at preno at unti-unti nga umatras patungo nga sa mga kabahayan dito sa may Dolores, dito sa may Ortigas Avenue Extension malapit sa Taytay. At ang nakasaksi nga, sabi, ipiplay natin sa inyo, sinabi ng saksi natin kanina at ito yung kanyang nasaksihan. Atras na po yung truck. Baka naman nakita yung truck? Doon, galing sa kabila. Oo, nasa taas na. Oo, tapos pababa sila kasi paahon eh. Oo. Ay nawala ng preno. O tapos? Eh dito ang ano niyan, takbo. Ngayon sabi ng kasama ko, tumakbo ka na kay baka dito sa gitna dumaan. Sabi ko hindi, titingnan ko kung kanino bahay salpukin. Kaya kitang-kita ko nung inararo na ng puwitan yan ang bahay ni Mang Jun. Si Mang Jun na. Asa si Mang Jun nun? Tulog silang lahat, walang tao dyan, walang Kaya ako nagsisisigaw. Ano oras yun? Pagitan ng alas 4 at alas 5. Sinabi ng ating saksi, itong si Mang Jun na sinasabi niya, ito yung sinawing palad na nasabi kanina dahil ito yung mismong unang bahay na naatrasan itong truck. Yung kanyang bahay kasi gawa lamang sa mga plywood. Kaya 10 sila sa loob ng kanilang pamilya. Lahat halos ay sugatan at dalawa ang naging maluba. Itong kanyang isang anak na si Maria na 2 years old at isang anak na si Angelo na sa ngayon ay ginagamot pa sa paggamutan sa may hospital dito sa may Taytay. Ilan sa kanyang mga anak pa at mga hipag ay sugatan at hindi makapaniwala nga, Rafi, sa nangyaring ito dahil pasikat pa lang ang araw na mangyari. Ayon nga dito sa isang pangalawang bahay na gawa naman sa konkreto, ito si Aling Eleanor, ang sinasabi nga ay gumiba yung isang bahagi ng kanyang pader na gawa sa konkreto nga at umusok yung buong bahay niya, akala na may sumabog eh. Yung pala, ito galing doon sa mga debris nga nitong wall na nag-collapse dahil naatrasan itong napakalaking truck na ito na napakabigat din at dahil may dalang buhangin. At kung saan ilan sa kanyang mga anak din ang sugatan pero mabuti naman at walang grabeng pinsala. Sa ngayon, Rafi, tinatangka ito na hinahina ng isang tow truck pero napakaliit ng tow truck na dumating nga dito. Kaya nga consensus nga rito ay maghihintay pa sila na mas malaking tow truck na darating. Ayon sa investigador, itong mga pahinante, 4 sila na nandito. Isa lamang ang kanilang nasa kustudiya dahil yung 3, kabilang yung driver, ay tumakas matapos ang insidente. Ayon naman dito sa pahinante kanina na interview natin, tulog siya nang mangyari. At wala naman daw siyang alam na sira itong sasakyan na ito, itong truck na medyo bago pa ito. At ang alam niya ay salit-salit sila natutulog at siya ay naiwan, ika nga, nang mangyari ang insidente at tumalilis na at tumakas na itong mga pahinante at kabilang ang driver. Patuloy investigation rapid dito sa sinasagawa ng Taytay Police at ito nga sinasabi, sinampahan na ng reckless imprudence resulting to homicide and damage to property. So ngayon, gimbal pa mga tao rito sa Taytay at inaasahan nila ang tulong mula sa kanilang punong barangay at lokal na pamahalaan sa kanilang sinapit na trahedya. Dati? Maraming salamat, Michael Fahatin.